Magkano nga ba ang gastos ngayon sa panganganak sa ospital? Magkano ang total na inabot ng gastos namin? 21 lang ako when I had SAB. So, talagang very understandable kung bakit super duper bilis kong gumaling at parang walang nangyari. Parang talaga akong, parang tumae lang ako pumup lang ako ng matigas. Ganun. Si baby ay 2.6 lang. Ayun, oo. Pounds ba yun or kilos? Hindi ko na maalala. Kayo na bahala. I have to say with all the hospitals that I've been to, dito pinaka-bongga talaga yung serbisyo, mga mi. Ito na yung storya nung kung bakit hindi natuloy ang pagpapatali. Merong mga babae na mahakbangan lang buntis na. Medyo ako po yun. Yung anesthesiologist ko, napakahusay. Kaya bilib ako, alam nyo, sa mga nanay na hindi nagpapa-epidural kasi hindi ko alam kung paano nyo tinitake yung sobrang sakit na yun. Meron silang tinatawag na celebratory meal. Hindi lang para kay wifey, even sa husband. Hindi kayo nakalimutan dito, mga mister. Kumbaga gusto ko yung tatay ng anak ko nandyan lang sa tabi ko para hindi ako masyadong nasustress. Pero na-stress din naman ako. Hindi dapat tayo nagtitipid when it comes to healthcare. Hey guys! Welcome back to the vlog. For today's video, this is going to be a sit-down episode. Tayo po ay magkikwentuhan ng mga ganap tungkol sa aking katatapos lamang na panganganak. O di ba nga? This is going to be my birthing story. So, if you are pregnant, trying to be pregnant, o kaya hindi ka pregnant, wala ka pa naman plano magpabuntis, pero talagang chismosa ka lang. Charing. Gusto mo malaman ng mga ganap sa aking buhay-buhay or gusto mo makichismis, magkano nga ba ang gastos ngayon sa panganganak sa ospital? Magkano ang total na inabot ng gastos namin? By the way, normal delivery ako. So mamaya malalaman nyo lahat yan. If you guys wanna know, just keep on watching this video. So today is June 20, 47 p.m. As I'm filming this vlog, at ako ay tumakas lang sa aking baby boy, so dapat bago tumigas ang aking dede na unti-unting tumitigas na ngayon because nagpapa-breastfeed po tayo, kailangan makababa na ako dahil for sure, dedede yan sa akin. Pero mixed feeding po tayo. Since day 1, mixed feeding na tayo with Lexi Bear, ang aking baby girl, ganun din yung eksena. Because why mixed feeding? Well, kung di ako working mom, di talaga ako magmi-mixed feeding kasi una, ang laki na matitipid pag 100% breastfeeding, di ba mga moms? Kaya lang wala naman tayong choice. So ayoko mahirapan si Lexi, maging yung mag-aalaga kay Lexi. Kapag dumating yung time na papasok na ako sa work, which is next week na, kung June 20 ngayon, so Monday na po ako papasok, June 24. So 3 weeks lang tayo nagpahinga, pasok na tayo agad. Kay Lexi, parang ganun din, mas lamang lang si Lexi ng 1 linggo kasi 1 buwan ako nagpahinga kay Lexi, tas pumasok na rin ako agad sa work. So dahil ayoko na nahihirapan yung mga mag-aalaga at ayoko ring mahirapan yung baby. Kaya first day pala, nagmi-mixed feeding na kami. Parang 80% sa akin dumidede yung bata and then yung remaining 10% or 20%, binibigyan na namin siya ng formula milk. So that's the reason why. So kayo, di ba? Nakakainggit yung mga stay-at-home moms na kaya pa didehin hanggang sa lumaki yung mga anak nila dahil nga, yun nga, nasa bahay lang sila at 100% tutok sila sa mga bata. I wish ganun ako, pero hindi. Kailangan natin kumayod para sa ating mga anak, mga moms, di ba nga? So anyway, hindi ito tungkol sa aking pagbabalik sa trabaho. This is my birthing story, kaya simulan natin siya sa nangyari noong June 3. So June 3, Monday po yan, nakaschedule kami na dapat magpapa-check up sa The Medical City. As in check-up lang, normal na check-up. Bago mo, di ba, bago mga anak every week na kailangan makita ka na nung OB mo. So nandun kami para lang sana sa ultrasound and all that. Inai ako ng OB ko. Shout out sa aking napakaganda at napakahusay na OB na si Dr. Katimbang Lazaro. Inai niya ako at malaman-laman mo, ako po ay 2cm na. So wala akong kamalay-malay, pumasok pa ako sa trabaho, di ba? Ang dami ko pa gagawin nung araw na yan. Marami pa akong errands na gagawin bago umuwi ng bahay. Pero yun nga, hindi na tayo nakauwi. Inadmit na po tayo dahil 2cm na tayo. Ang sabi sa akin ni doktora, in 24 hours, sure daw siya na manganganak na ako. Siyempre, nung una, hindi pa ako naniniwala kasi sabi ko, 2cm pa lang yan. Parang feeling ko, pwede pa ako umattend sa graduation ni Lexi na June 5 that magaganap. So, parang natatawa sa akin si Doc kasi nagpapaalam pa ako sa kanya na gusto ko umuwi. Tapos parang sinasabi ko sa kanya, Doc, mukha namang matagal pa to eh. Uwi muna kami. Tapos yung asawa ko hindi na
na siya pumayag. Kasi sa utak ni Mike, parang, what if sa traffic tayo abutan? Tsaka medyo malayo ang bahay namin sa The Medical City. Pag hindi traffic, mga 40 minutes. Pag na-traffic kami, 1 hour and 30 minutes. Pag super duper traffic, baka 2 hours pa. So, parang nasa utak ni Mike, baka abutan pa tayo nito sa gitna ng traffic. Kaya hindi, magstay na tayo dito. So, pala desisyon yung asawa ko. Actually, di naman siya pala desisyon. Yun di naman talaga ang advice ng doktor. Kaya ayun, nagstay na kami that day. And then, 5 p.m., dinala ko sa birthing suite. Yung nakita niyong malaking room kung saan kasama ko si Mike. Doon ako nag-labor. Doon din ako nanganak. Nagstay kami doon mula 5 p.m. ng June 3 hanggang kinabukasan June 4. Kasi after manganak, lilipat ka na sa normal na room mo talaga. Kasi mas mataas yung presyo ng birthing suite na yon compared sa mga normal rooms. And yun din yung reason kung bakit mas tumaas ng slight yung bill namin dahil yung pinili kong labor and delivery room, kung saan ako manganganak at magle-labor, ay yung room na parang, yung room na nakita nyo na malaki, di ba? Parang nasa hotel ka lang, tapos kasama mo lang yung asawa mo, nakabantay siya sa'yo. Hindi ko kasi yun na-experience with Lexi. So sabi ko kay Mike, mag-spend tayo ng konti. Kasi hindi naman natin to na-experience kay Lexi, tas looks like this is going to be my last pregnancy. Uy, looks like, but parang hindi pa ako sure. Looks like talaga. Yes, kasi di ba dapat papatali ako? Mamaya ang kwento kung ba't hindi natuloy ang pagpapatali. Going back to the story, yun yung isa sa mga rason kung ba't tumaas ng slight yung bill namin. Kasi yung kasama dun sa maternity package, hindi talaga yung birthing suite na yon. So we opted for a birthing suite na mas maarte. Nandun yung mister, mas malaki, parang hotel feels. And hindi ko pinagsisisihan na nag-spend kami ng slight for that room cause super hindi ko na feel na manganganak ako. Hindi ako masyadong pressured, walang may kaba pero hindi super kaba kagaya sa mga naunang pregnancies ko. So yon, 5 a.m. ako nanganak, right after ko manganak. Konting stay lang doon kasi minomonitor si baby and then after nun, diretso na kami sa aming room talaga kung saan ako magsistay at kung saan din magsistay si baby para magpagaling. So, regarding my delivery mismo, normal delivery pa rin po tayo, praise God. Maraming salamat talaga, Lord, kasi yan talaga ang pinagdadasal ko. I mean, lahat naman siguro tayo gusto natin ng normal delivery kasi mga moms, pag normal, mas mabilis magpagaling, tama? And the experience ko talaga sa dalawang anak ko, kaysa normal delivery ako. Parang 1 week lang, okay na ako. And bagets pa kasi ako nun. So, hindi natin pwede i-compare yung pagpapagaling ko nun sa pagpapagaling ko ngayon dahil may edad na tayo ng slide. 21 lang ako when I had Sab. So, talagang very understandable kung bakit super duper bilis kong gumaling at parang walang nangyari. Parang talaga akong, parang tumae lang ako ng, pumup lang ako ng matigas. Ganun. I'm really praying before, bago ako manganak, na sana ma-normal ko to. Though sinasabi naman sa akin ng aking OB na kaya mo yan. Kasi syempre, sinusukat yung bata, sinusukat yung laki ko, diba? Parang ganyan. Chinecheck kung gano'n nakalaki si baby. And paulit-ulit naman, even yung before na OB ko, bago si Doktora Katimbang, sinasabi na sakto lang yung laki ni baby. Hindi siya super duper laki. Hindi nila sinasabi sa akin mag-diet ka na and all that. Nagbunga yung pagda-diet natin ng slight. Hindi ako naka-super diet nung buntis ako. Pero compared with my pregnancy with Lexi na super ma-milk tea ako, dito sa pregnancy ko na to, kahit na nagka-crave ako ng sobra sa matamis. And I know, karamihan sa mga buntis, yun talaga ang cravings, matamis talaga. Kahit nagka-crave ako, tumitikim ako, pero hindi sobra. Before kasi kay Lexi, as in, wala akong pake, kahit makalimang milk tea ako sa isang araw, ganun. Kaya ang laki ni Lexi, hirap akong ilabas siya. Binacuum na yung ulo ni Lexi before para lang manormal siya. Tapos, naririnig ko yung OB ko that time, sinasabi, last na iri na to, pag di pa talaga lumabas, isi-CS na nila ako. Ganung level. So, with this one, kahit mahirap yung pagbubuntis ko kay baby boy, hindi ako nahirapan sa panganganak. Hindi kinailangang i-vacuum, after 3 ire, lumabas agad. Parang nung inai ako ng mga doktor at around 4:45 a.m. at napag-alaman nila na 10 cm na ako, nag-ready lang sila ng mga kailangang gamit sa panganganak. Tas po, 5 a.m. nag-start yata yung pag-iri-iri, and then around 5:05 or 5:06, 07, like that, lumabas na yung aming baby boy. As in, 3 ire, hindi talaga ako. Hindi ko sabihin hindi ako nahirapan, pero alam mo yun, ang galing ng mga doktor, ang galing nung
Ang galing yung doktora katimbang, ang galing nung nagpo-push, yung tumulong kay Doc para i-push. Pero sinasabi rin talaga ni Doc, ang galing ko daw umiri. So, ano kami? Group effort kaming lahat kung bakit nailabas ng maayos si baby boy. With my first 2 pregnancies, medyo malalaki yung baby ko. I think si Sab 2.8 and then si Lexi 3.3 pounds. Si baby ay 2.6 lang. Ayun, oo. Pounds ba yun or kilos? Hindi ko na maalala. Kayo na bahala. Hindi ko na maalala kung pounds or kilos ba yun, mga mi. My gosh, my mom brain ang tindi, mga day. O basta 2.6 si baby boy. And nung paglabas niya, gulat na gulat si Mike kasi parang sinasabi niya, liit ni baby, ang liit niya. Tapos sinasabi ng doktor, okay lang yan. Mas okay daw maglabas ng bata ng maliit kesa ilalabas mo siya ng super laki. Tapos mahihirapan yung mommy ilabas kasi mabilis na naman lumaki ang mga bata. And true enough, kasi 2 weeks and 2 days pa lang si Santi ngayon. Makikita mo na agad na parang 1 buwan na siya. Wala siyang tigil sa kakadede, wala siyang tigil sa kakatulog. Kaya ang bilis din namin siya napalaki agad. As in, chubby cheeks na siya agad. I wish mapakita ko siya sa inyo, kaya lang nasa baba siya. Pag-insert na lang tayo dito ng mga pictures at videos. So, yun nga mga mi, kung June 4 ako nanganak, June 5, umuwi na ako agad. Idol nyo yan. Ang bilis, di ba? Normally, parang 2 days talaga nagsistay yung mga normal delivery. And yung kasama sa maternity package namin, 2 days talaga dun sa room na yon. Pero yung asawa ko, uwing-uwi na talaga siya. And even ako, kasi miss na miss ko na rin yung mga bata. And gusto ko makita yung reaction nila. Ano magiging reaction nila pag nakita nila si baby boy. Kaya, nag-decide kami mag-asawa na, okay, umuwi na tayo. Bandang June 5, 3 p.m., nirelease na kami. Nakarating yata kami ng bahay around 5 p.m., ganyan. Bago ko sabihin sa inyo kung magkano ang total bill namin, siguro share ko muna sa inyo yung ilan sa mga nagustuhan ko sa The Medical City. Yung reason din kung bakit sila yung pinili namin na ospital para sa panganganak. So, meron akong isang friend na biker din na doon nanganak sa The Medical City. Lahat ng anak niya, doon niya pinanganak. Tapos nagtanong-tanong ako sa kanya kung kamusta ba doon. Tapos sinasabi niya nga, maganda daw yung serbisyo kahit may kataasan ang bill. Pero sinasabi niya, if i-compare mo yung bill na yan sa ibang mga ospital na pareho din ang kalidad ng serbisyo ng The Medical City, hindi siya mataas. Baka nga mas mababa pa sila, which is actually true. So, what I like about the Medical City is, syempre, napakahusay ng mga doktor nila. Pang world class talaga, mga mi. Hindi lang yung facilities ng ospital, hindi lang yung ganda ng ospital, ganda ng room, sarap ng pagkain, hindi lang yun. Siguro dito ko na lang siya ikukumpara. Kapag magbabakasyon ka, minsan gusto mo ng 5-star hotel, 'di ba? At ang 5-star hotel, alam naman natin na mahal. Pero pagka nag-check-in ka sa isang 5-star hotel, compared sa mas mura, alam mo na yung ganda nung kwarto, yung sarap nung buffet dun sa hotel na 5-star, hindi mo makukuha dun sa mas mura. Same with the hospital din. Yung galing ng pag-aalaga nila sa'yo, pwedeng makuha mo din sa ibang hospital. But I have to say, with all the hospitals that I've been to, dito pinaka-bongga talaga yung serbisyo, mga hindi ko ino-OA. Grabe sila mag-alaga sa akin. Actually, ako na yung napapagod sa mga doktor at nurses ko sa kakatingin at kaka-check nila sa akin kung kamusta ako at kamusta si baby. Sobrang husay nila. From the nurses to all of my doctors, wala ko ibang masabi kundi thank you sa pag-aalaga nila kasi ang husay talaga. Hindi ako gagaling ng ganito kabilis kundi rin dahil sa kanila. At hindi magiging safe at healthy ako at yung anak ko kundi dahil sa kanilang lahat. So, highly recommended ko not just the hospital, even yung mga humawak sa aking doktor. So, kung if ever matuloy kayo sa The Medical City, please find my OB. She is the best. She is super mabait. She is like a friend to us. Nung after ko manganak, alam niyo sa sobrang ganda ng experience ko sa The Medical City. Ito na yung storya kung bakit hindi natuloy ang pagpapatali. Before, parang settled na kaming mag-asawa na magpapatali talaga ako.
after ng normal delivery. Tapos, pwede ka namang mag-decide nung mismong araw na yun na manganganak ka. Meron lang papipirmahan sa'yo. So, decided na kami bago ako pumasok dun sa birthing suite, bago mangyari yung panganganak ko. Pero few hours bago ako manganak, parang nagbago yung isip ko. Parang sabi ko, sure na ba ako talaga na gusto ko to? Tapos sinabi ko yun sa OB ko, sabi ko, Dok, parang di pa ako masyadong decided. Ano sa tingin mo? Parang alam niyo yun, siya na yung pinagde-decide ko kung itatali niya ba ako o hindi. Sabi sa akin ni Doktora Katimbang Lazaro, that's my napakagandang OB at napakabait. Sabi niya sa akin, okay, dahil hindi ka fully decided, wag na lang muna. Saka na lang muna. 'Di ba? Pagka magaling ka na, pag-usapan natin kung anong pwedeng gawin, kung ano pwedeng ibigay na contraceptive sa'yo, or kung ano mang family planning method ang pwedeng yung gamiting mag-asawa. So, that's the reason kung bakit hindi mo na ako nagpatali, kasi hindi ako fully decided. Parang si Mike yung mas 100% decided na. Kasi alam nyo naman mga moms na, 'di ba, merong mga babae na mahakbangan lang buntis na. Medyo ako po yun. Hindi ko alam kung blessing ba yon or what. Pero, kasi alam naman natin na meron din talaga mga babae na hirap po sila magbuntis. Pero, mahirap din yung pag mabilis ka mabuntis tulad ko na alam mo yon, parang hindi nyo naman masyadong ginagawa sa, di ba, tapos biglang, ay, buntis ka na agad. Parang ganyan. Ang bilis talaga. Mahakbangan lang. Ganun yung biro. Mahakbangan lang buntis. Kaya, syempre dahil nagpa-family planning kami, ayaw naman namin pagsunod-sunurin yung mga bata at gusto namin silang bigyan ng mas maayos na buhay. And feeling namin, okay na kami sa 3. Yung sa gastos, ito lang talaga yung kaya namin. Kaya, pinagpaplanuhan namin ng maayos ang pagpapamilya. That's why, kinukwento ko to sa inyo. On my next visit, sa aking OB, pag-uusapan na namin kung IUD or magpipills ba or whatever, kung ano man, yung gagawin or gagamitin ko na contraceptive. Moving on, aside from Dr. Ching Lazaro, yung anesthesiologist ko, napakahusay. Napakahusay din. Si Dr. Coz. Sana tama. Hindi ko makakalimutan yung kanyang apelido kasi sounds, American. Dr. Coz. Nakamukha ni Miss Sherry Hill. Ganun kaganda yung aking anesthesiologist. Napakahusay din niya magturok. Yung alam mo yung parang hindi ko naramdaman na, nakaturok na pala siya. Ando na siya. Pero, nahirapan sila sa akin, turuhan ako ng anesthesia dahil ang likot-likot ko, parang nakikiliti ako. Tsaka syempre may halong kaba. So yun, epidural po pala tayo mga moms. Kaya tayo may anesthesiologist ng bonggang-bongga. With my 2 pregnancies, nagpa-epidural din po tayo. Sa mga hindi nakakaalam yung epidural, yung tuturukan ka dito sa iyong likod. And then, mula balakang pababa, wala ka nang mararamdaman. Nung 3 cm pa lang ako, sinasabi na ng mga doctors ko doon, ng mga resident doctors, na, pagka nararamdaman mo ng parang nasasaktan ka, pwede ka namang magpa-epidural na. Pero nagmamaganda ako, hindi ko rin malaman kung bakit ako nagmamaganda. Umabot ng 5 cm bago ako nagpaturok. Naalala ko kay Sab noon, 3 cm pa lang, nagpa-epidural na ako eh. Dito siguro parang tinitest ko yung pain tolerance ko kung hanggang saan. So, umabot naman siya hanggang 5 cm. Kaya bilib na bilib ako, alam nyo, sa mga nanay na hindi nagpapa-epidural. Kasi, hindi ko alam kung paano nyo tinitake yung sobrang sakit na yon. Actually, yung sakit ng contractions kaya ko. Pero yung sa IE, di ba alam nyo yun, mga moms, ang sakit pag ina-IE. Parang ngayon na iniisip ko, parang naaalala ko yung sakit. Yung sakit ng IE, hindi ko kinaya last time. Kaya nung 5 cm, sabi ko sa mga nurses and doctor, okay, magpapaturok na ako ng epidural, pakitawag na po si Dr. Coz. So, yun. Alala ko lang, ang difference nito with my pregnancy with Lexi is, kay Lexi, super sakit ng contraction. As in, if I'm gonna rate it, 8/10. Pero yung contraction ko dito kay baby boy, kaya parang 6/10 yung sakit. Ang di ko talaga kaya yung IE ngayon. Yes, yun sa IE, yung mas nafe-feel ko ngayon. And that's the reason kung bakit 5 cm, nagpaturok na tayo. Pero yun nga, meron ng mga moms na 3 cm pa lang, nagpapa-epidural na. And there's nothing wrong with it. Even yung mga hindi nagpapa-epidural or kung paano nyo man inilabas yung inyong baby, normal with epidural, normal talaga, CS, kung saan man kayo dyan, ang mahalaga na ilabas natin ng maayos yung mga bata. Right? Pero talagang bilib lang ako dun sa mga walang epidural kasi hindi ko alam kung paano nyo kinakaya yung sobrang sakit. Parang ako hindi ko kakayanin kung walang epidural. Thank God for epidural. Yun lang ang masasabi ko. Aside from my OB and my super husay na Anes, napakahusay din at napakabait and jolly ng aming
pedya. ng pediatrician, nung doktor na sumalo kay baby boy, si Doktora Adan. Lahat sila, of course, affiliated sa The Medical City. Actually, since si Doktora Katimbang Lazaro yung unang na-meet ko sa kanila, nung tinanong niya ako, okay, meron ka bang anesthesiologist na gusto? Meron ka bang pedia na gusto? Sabi ko, Doc, wala akong masyadong kakilala dito. So, kung sino na lang irereko mo, kung may team ka, yun na lang. Sabi niya, okay, sige, team ko na lang. Ako super highly recommended ko silang tatlo. Puro girls po ito. Doktora Katimbang Lazaro, Doktora Cos, and Doktora Adan. Take note of those names. If sa The Medical City kayo, manganganak. Cause, my gosh, ang galing-galing nila. Sulit na sulit po ang bayad sa kanila. At ang gaganda pa nila. Parang feeling ko nahawaan ako ng kagandahan nila. Oo. Meron kasi sa akin nire-reco yung old OB ko before, na OB din sa The Medical City na lalaki. Pero mas, syempre, mas ano ko dahil babae, mas palagay ako na babae din sana yung hahawak sa akin. And yun nga, lahat sila, puro babae. Pero with Lexi, I remember, ang anesthesiologist ko, lalaki. Super husay din nun. So, depende naman sa inyo kung ano yung gusto nyo. With this one lang, gusto ko lang, parang hindi nga ako yung nag-decide. Parang hinayaan ko na lang yung OB ko na, okay, siya na magde-decide. Kasi I trust her and wala akong masyadong kilalang doktor dun sa ospital. So, siya na yung pinagkatiwalaan ko na, sige Doc, kung may team ka, go tayo dyan. At di ko pinagsisisihan na pinagkatiwalaan ko si Doktora Katimbang Lazaro, yung aking OB. Dahil ang huhusay din naman ng mga doktor na kasama niya nung nanganak ako. Nasabi ko sa inyo kanina na 2 days, actually hindi nga 2 days Kung June 4 ako nanganak, kinabukasan umuwi na kami ng June 5. 1 day lang, di ba, umuwi na kami. Pero in fairness to all the doctors and nurses at the Medical City, they really made sure na okay kami ni baby bago kami i-release. Isa rin pala sa nagustuhan ko sa The Medical City ay merong mga nakatutok na lactation nurse, midwife, 24/7 dun sa ospital. So, halimbawa, di kayo marunong mag-swaddle ng asawa mo. Pwede kang tumawag lang sa kanila na, hello po, pwede po ba magpatulong magpa-swaddle? Ganyan. Kasi, yung dala naming swaddle na Velcro type, hindi pa kasya noon kay baby boy kasi nga super liit lang niya. 2.6 lang siya. 2.6 kilos. Kung di ako nagkakamali, 2.6 kilos. Pounds ba yun or kilos? Paala na nga kayo mag-decide. Basta nakalimutan ko, mga mi, kung kilos ba yan or pounds. Oo. Kilos nga yata. Oo, kilos. Sure na ako. 2.6 kilos. But anyway, going back to the story. Yun nga, what I like about the Medical City is 24/7 may lactation nurse na iikot para tulungan ka na mas mapaganda pa yung latch sa'yo ni baby, mas dumami pa yung milk. Aside from that, isa din sa nagustuhan ko sa nila, mula paglabas ni baby, katabi ko na siya. As in, hindi siya inalis sa tabi ko. Parang 10 minutes or 15 minutes lang kapag pupunta lang sa mga doktor, may kailangan lang i-check. Pero the entire time, nasa akin na siya. Pinapalatch na siya sa akin. And I think that's the reason kung ba't hindi ako nahirapan sa paglabas ng aking milk. Masasabi ko ngayon, with all of my pregnancies, with baby boy, yung maayos yung supply ng milk ko. Hindi ako na problema kahit na hindi ako kumain at uminom ng mga kung ano-anong gamot na pampadami ng gatas. Ang key talaga para dumami agad yung gatas or para lumabas agad yung gatas is right away mag-latch na si baby kay mommy. And yun yung ginagawa nila sa The Medical City. Actually, bawal magdala doon ng formula milk, bawal magdala ng baby bottle. Naalala nyo yung hospital bag ko na may dala ko? Hindi namin yun nagamit nung nasa The Medical City kami. Kasi talagang nakabantay yung mga lactation nurse to make sure, and even yung mga nurses, and even the pedia, di ba, para masiguro na si baby ay dedede sa akin. And I remember, 4 days or 3 days after namin makauwi, nagme-message pa yung The Medical City sa akin. Kinakamusta nila si baby, kamusta yung latching, ilang beses nagpupoop, gaano kadaming diaper ang nagagamit sa isang araw. Kumbaga, meron silang, yung kanilang after-sale service sa The Medical, after-sale service, di ba? Alam mo yung tapos ka na magbayad, tapos ka na with them, pero chine-check pa rin nila kung kamusta ka and kamusta si baby. And among all the hospitals na pinaanakan ko dun sa dalawang nauna, dito lang ginawa yun. I don't know with other hospitals. Baka sa inyo ginawa naman. But yun nga, dun sa naunang dalawa ko, dito lang sa The Medical City, yung tapos na, nakapagbayad ka na, dapat wala na silang paki sa'yo, pero nung nakauwi ako, tinatanong pa rin nila kung kamusta ka. Ito pa isang nagustuhan ko, no? Kung di ko pa napapanood yung vlog,
meron silang tinatawag na celebratory meal. Hindi lang para kay wifey, even sa husband. Kasi nga naman, hindi lang naman dapat yung babae ang nagse-celebrate. Kahit pa tayo ang umiri, kasama natin yung mga asawa natin sa journey na ito ng pregnancy natin at even ang panganganak. So yung celebratory meal na masarap na pagkain na ihahanda dun sa room nyo, hindi lang para kay misis, pati sa asawang lalaki. Hindi kayo nakalimutan dito mga mister. So kung gusto nyo makakain ng masarap at hindi lang yung mga misis nyo ang kakain ng masarap, ayan sa The Medical City, hindi nila kayo makakalimutan. Tapos pala, yung mga food dun sa ospital, in all fairness, super duper sarap niya. Hindi siya yung parang normal na hospital food. Diba kasi mga hospital food, parang wala yung lasa eh. Ganun yung eksena niya. Pero with the Medical City, yung mga pagkain nila, super duper sarap. Eto na ang moment of truth. Magkakaalaman na po tayo kung magkano nga nagastos namin sa aking panganganak. So, merong maternity package sa The Medical City. So, kung ikaw ay normal, pwedeng yun ang i-avail mo. Kung cesarean ka naman, kumbaga, kung may idea ka na sa mga first 2 pregnancies mo na cesarean ka, most probably pwedeng ma-cesarean ka ulit. Though hindi sa lahat ng pagkakataon kasi merong mga cesarean na nakakapag-normal pa. Ang kanilang maternity package talaga, nagkakahalaga ng 155,000 pesos. At ang cesarean delivery naman nila, with all of the package na kasama, 228,000 pesos. So, ano yung mga included dun sa package? Kasama yung private room for 2 days para sa mga normal delivery. For CS naman, 3 days na kasama. Libre ang room mo. Tapos, kasama din dyan yung doctor's professional fee. So, yung bayad kay OB, kay ANES, at kay Pedia, kasama na rin po dyan. May pharmacy supplies. Delivery suite facility. Pero, hindi yung delivery or birthing suite na ginamit ko. Meron silang delivery suite na normal lang. Hindi yata kasama yung husband. Yun ang kasama sa package. Pero pagtanong nyo na lang kung magkano yung magiging additional just in case gusto nyo magmaganda tulad ko na yung birthing suite na ginamit ko, yung gagamitin nyo rin. And then, merong kasamang newborn screening procedure for baby. Meron ding, nabanggit ko kanina, mommy and baby bag, sanitation kits for both mom and baby, at meron ding boppy pillow, yung nursing pillow, kung tawagin nating mga moms, and NICU admitting kit, kasama din yan. Pero, kahit pa 155K lang ang normal delivery, kami ba, magkano ba mismo ang binayaran namin? So, ang total bill nga namin ni baby, once again, yung sa akin lang ay 218,000 pesos and then yung kay baby, inabot ng 22,000 pesos. So, pag pinagsama natin yon mga B, aabot po yan ng 238,000 pesos. Pero bakit nga ba umabot ng 238,000 pesos kung ang delivery package ng normal sa The Medical City ay 155,000 pesos lang? Una sa lahat, bukod dun sa birthing suite na nagmamaganda tayo, na dun ko pinili, hindi kasi yun ang kasama sa package. So, in-upgrade ko lang siya dun sa room na yun kasi gusto ko kasama si Mike sa labor pa lang dahil hindi ko nga yun na-experience sa 2 unang anak ko. Kumbaga, gusto ko yung tatay ng anak ko nandyan lang sa tabi ko para hindi ako masyadong nasustress. Pero na-stress din naman ako. Kala ko di ako masustress pag nandun si Mike. Pero nakita ko yung mukha niya, na-stress ako. Charang! Eme lang. But anyway, isa rin sa nagpataas ng bill namin is because si baby ay premature nung ilabas ko. June 4 ako nanganak. 36 weeks and 2 days lang si baby that time. Dapat 38 weeks onwards para ilabas si baby. Diba? Yun yung pinaka-safe talaga. Pero yun nga, nung time na nandun kami sa ospital, may mga moment na parang bumaba yung sugar ni baby. So, kinailangan siyang i-monitor maigi. Naniko siya for ilang oras lang naman. Tapos, paulit-ulit din siyang kinukuha sa amin nung mga nurses and doctor dahil paulit-ulit siya na-check yung sugar ni baby to see if stable na siya. So, ayun, may mga ilang eksena na kinailangang gawin for baby, kaya nadagdagan yung aming hospital bill. And yung sa akin din, of course, ang pinaka nagmamahal talaga doon, hindi yung kay baby. Yung pagmamaganda ko talaga doon sa birthing suite na shala-shala. So, nasa sa inyo yon kung gusto nyong 155K na kasama na lahat, pati professional fees ng doctors, at kung anik-anik pa,
Or gusto nyo magmaganda tulad ko, gusto nyo manganak katabi kasama yung asawa nyo, gusto nyo mag-labor katabi kasama yung asawa nyo, magbabayad lang kayo ng mas mataas ng konti. Pero ayun, for me, parang sapat lang yung binayaran namin. 238,000 siguro, parang masushock at magugulat yung iba. But with the service that we got from the Medical City, I can say na saktong-sakto lang yung presyo na binayaran namin dun sa serbisyo na nakuha namin. Kasi world-class service talaga yung binigay nila na pag-aalaga sa akin at pag-aalaga kay baby boy. I don't know kung magkano with other hospital, though nag-canvas kami. Hindi ko nababanggitin kung anong hospital yon, pero for sure alam nyo rin yon. Parang 180 to 200,000 pesos dun sa mga hospital na pareho ng level ni The Medical City. Yon, kaya dito ko pinili, pare-pareho rin sila halos. Pero kung ang pinili ko lang talaga yung super sulit maternity package ng The Medical City, which is 155, mas mababa siya compared sa other hospitals. Kaya din siya yung pinili namin at first. Kaya lang doon nakita ko yung birthing suite nung nagpaikot kami doon sa ospital, yun na, nagmaganda na tayo. So kung meron man extra budget na madudukot, I mean, there's nothing wrong naman to spend sa ating sarili at kay baby. Lalo pa, we're talking about lives here, 'di ba? Buhay ang pinag-uusapan natin dito. So kung nakakabili nga tayo ng masarap na mamahaling pagkain, mamahaling bag, mamahaling kotse, mamahaling gadgets, mas more of gastusan natin yung healthcare. Hindi dapat tayo nagtitipid when it comes to healthcare. And I feel like ako tatanungin, I don't think mahal pa yung 155,000 pesos for a maternity package kasi pag umikot kayo sa iba't ibang mga ospital dito, halos ganun na rin yung presyo or baka mas mataas, merong mas mababa, pero I mean, yung quality ng service na makukuha nyo sa The Medical City, I do hope makuha nyo rin dun sa mga mas mura. 'Di ba? Oo, kung meron man kayong mas mura na makikita. Pero ako ang masasabi ko is, right after I give birth kay baby boy, kung sakali man, knock on wood, kasi hindi talaga natin alam what's gonna happen in the future. Kasi gusto talaga namin ni Mike na last baby na to. Dahil bukod sa magastos, dahil yung puyat, talaga ang di namin kinakaya. Ang hirap mag-alaga ng newborn, alam nyo yan. Parang pag newborn, titigil pa ng very, very light yung buhay mo. Dahil feeling nga namin, last pregnancy na to, pero hindi nga tayo sure what's gonna happen in the future. Kung sakali mang mabuntis ako, kung ibigay man sa amin ulit ni Lord, kung bigyan man ulit ako ng chance na magbuntis ulit, pipiliin kong sa The Medical City pa rin, mga anak, because of the service na binigay sa akin at sa anak ko. Sobrang alaga talaga kaming dalawa. At hindi lang kami, even yung ibang mga kakilala ko na dun din nanganak, kapag na-experience nila yung serbisyo dun sa TMC, parang di na sila naghahanap ng iba pa. Grabe talaga yung service. As in, superb. Ako kasi, pagka nag-check-in kami sa mga hotel, laging number one sa akin, bukod dun sa ganda ng facility, yung service ng mga tao dun sa lugar. And that is why, for me, kung sakali mang manganganak ulit ako again, kahit mamalayo yan sa bahay namin, si The Medical, nauntog pa tayo, si The Medical City pa rin ang pipiliin ko because of the superb service. Yung service talaga nila, 100 over 100. Yung facilities also, super high-tech ng facilities, super linis ng ospital, super ganda ng mga CR. Naikot ko na yata lahat ng CR sa The Medical City nung buntis ako na nagpapacheck up, and wala ako ever nakitang isang CR na hindi malinis. At ang maganda pa dito, sa ground floor, may mga restaurants, may coffee shop, di na kayo lalabas ng ospital. Pag nagutom kayo or pag yung magbabantay sa inyo, 'di ba? Kung gusto mang kumain din, syempre gusto rin naman nilang kumain, hindi lang kayong kakain, di na kayo lalayo pa. Lahat ng kailangan nyo, nandun na mismo sa loob ng ospital. And you wouldn't feel na ospital pag nandun kayo sa kwarto. Kasi nga, maayos yung itsura. And even the food. Maayos yung food, masarap yung food. And again, let me know kung sakali bang nasubukan nyo na yung service there. Kung pareho ba tayo ng comment. Kasi ako talagang, ngayon sinasabi ko sa mga friends ko na mga buntis din, binibida ko talaga sa kanila na parang na-enjoy ko yung experience ko with The Medical City. Kaya sinasabi ko sa kanila, kung wala pa silang doktor o wala pa silang ospital, piliin nila or itry nila ang The Medical City. Isa rin sa mga nakuha kong tanong is paano yung payment scheme. Pwede kayo magbayad in cash,
pwede credit card, pwede rin, o di ba sinerch ko pa talaga to, pwede rin ng bank deposit, nasa sa inyo kung anong pinaka-convenient. Pero, meron din silang 0% interest kung gagamit kayo nung mga credit cards. Diba? Iba-ibang credit cards, 0% interest ang meron sila. O, diba? Gusto nyo yon? Isa rin sa mga nakuha kong tanong is, pwede bang gamitin yung inyong HMO for the maternity package? The best thing to do is to call your HMO and ask them kung affiliated ba sila sa The Medical City at kasama ba dun sa HMO package ninyo yung po pwedeng magamit ang maternity package pag kayo ay nanganak. Kung sakali mang meron akong hindi nasagot dun sa mga tanong ninyo na may kaugnayan pa rin dito sa labor and delivery, pwedeng tumawag mismo sa The Medical City. Lalagay ko na lang dito yung kanilang hotline for further inquiries. Before we end this vlog, if you have watched the birth vlog na in-upload natin weeks ago, ni-reveal na natin doon yung pangalan ni baby. So, ang pangalan nga niya ay Santiago Micael Santiago because letter S dapat magsisimula ang name ng baby boy namin dahil si Sabina, Savannah, parehong letter S. So, dapat lang na yung baby boy letter S din. Actually, ang isa pang name na pinagpilian namin is Sebastian. Pero, parang mas masarap sa tenga yung name na Santiago. And, pinagpilian ko rin yung palayaw na Saint or Santi. Kaya gusto ko yung Santiago. And then Micael, because the name of the tatay is Michael. Kaya ginawa namin siyang Micael. Pero ilan din sa mga pangalang pinagpilian namin is Sebastian. Gusto ko rin yung pangalan na Theodore. Gagawin nating Theo sana ang kanyang palayaw. Pero we ended up with Santiago Micael. And I like that name so much. Actually, pinapili din namin sina Sab at Lexi. Kumbaga may participation din sila nung time na namimili kami ng pangalan ni Mike. Kinakausap namin yung mga bata, okay ba sa inyo yung ganitong pangalan? And okay naman sa kanila. So, yon, maiksing chika lang about sa name ni baby boy. So, ang dami ko na chika dito mga ma'am. Sana may nahita kayo, no? Sa dami ng mga naikwento ko. Kung sakali man na meron pa akong hindi nasagot sa inyong mga katanungan tungkol sa aking labor and delivery, pwede kayo mag-comment. Sasagutin ko yan. Message kayo sa akin on Instagram. So, yan nga mga moms. You will be seeing more of mommy, baby, family vlogs dito sa ating YouTube channel. And natutuwa ako na ang dami-dami sa inyo ang nagko-comment and you guys are telling me na happy kayo para dito sa aming third baby. We are also super duper happy dito sa pagdating ng aming baby boy. Kahit papuyatan ng bongga ito. Alam naman natin kung gaano kahirap mag-alaga ng newborn. It's all worth it every time nakikita ko na, alam mo yun, kung gaano ka-healthy ang aming baby boy. So, ayan, hindi ko na patatagalin to kasi sobrang haba na niya. Thank you guys for watching this video. Do let me know in the comment box section below kung meron pa kayong mga gustong marinig na chika from me. Gusto nyong vlog na gawin ko. Just let me guys know. Pag may oras, pipilitin natin gawin yan. Because as I've said earlier, I will be going back to work on Monday, June 24. I know it's a bit early. Oo. Alam ko po yun ang aga. But yun nga, wala tayong 105 days maternity leave katulad po ng mga regular dahil talent po tayo. So, I really need to go back to work. Ang maganda lang dito, yung work ko is chika-chika lang naman and it's just 4 hours. Sama na natin yung preparations. Mga 5 hours lang naman ako sa work. So, makakabalik ako agad dito para makasama ko ulit si Baby Dragon and the 2 girls. Pero na-enjoy ko ng sobra itong 3 linggo na pahinga with my family, with my baby boy. Kasi alam niyo naman ako, super workaholic tayo, di ba? Parang pinakamahabang leave ko na ay 5 days. So parang simula nung nanganak ako kay Lexi, ito na yung sumunod na mahabang leave ko. And I do hope masundan siya ulit. We're actually planning on going on a trip on December. So let's see kung kakayanin namin na makapag-travel agad with baby boy this coming December. Ang dami naming plans with baby boy, but right now I really just want to enjoy itong remaining days ko with my family. And excited na rin ako to go back to work for someone na super workaholic tulad ko, na sanay na nagtatrabaho at di sanay na nakatunganga lang sa bahay. Well, actually, di naman tunganga yung ginawa ko. This past few days that I'm here at home, iniisip ko talaga, what if full-time mom ako
'Diba? At nandito lang ako sa bahay. Naisip ko yan habang inaalagaan si Lexi at si baby boy. Lalo pa si Sabina nandito rin at bakasyon niya. And natatawa si Sab every time sinasabi ko yon. But when the time is right, let's see. Let's make that happen right now. Meron tayong mga blessings ngayon and di rin naman biro, di ba? Na meron kang blessing na natatanggap from work, lalo pa mahirap yung buhay ngayon. So hanggat may mga tao pa na gusto akong marinig sa radyo, may mga tao pa na gusto akong makita sa TV, may mga tao pa na gusto pa rin yung mga ginagawa ko, then ibigay natin sa kanila yan. Total naman, saglit lang yung work ko. Kung maka-arty ako, di ba? Makapag-inarte talagang akala mo OFW ako. Akala mo talagang masesepunks ako ng bonggang-bongga dito sa mga anak ko. Ilang oras lang naman ako mawawala. So kung ganito na yung nafe-feel ko ngayon, paano pa kaya yung mga sa ibang bansa nagwo-work or sa malayo nagwo-work? At kailangan na rin iwan agad yung mga newborn nila or mga anak nila para bumalik sa trabaho. Saka na natin pag-usapan yun. But right now, thank you so much guys for watching this video. Until next time, see you in my next vlog. Bye-bye!